Hello guys, Happy New Year sa um, Happy 2024. I think maganda yung ating start sa ating year. May gusto akong i-share, may ganyang may ibang klaseng kinds ng pagpipili or freedom of choosing. Unahin ko na muna yung wala kang pipiliin tapos na i-force sa'yo yung choice na yun. Yung pag-force sa'yo ng choice na yon, it's either ayaw or gusto mo, parang authoritative na experience yun sa pagpili. So bali generally parang yun lang naman ata. Halimbawa kung pagpipiliin ka ng parents nyo na siya yung pakasalan mo pero ayaw mo siya, pero yun nga, wala kang magagawa dun. Pangalawang choice is dalawa yung pagpipilian mo. May pros and cons dyan sa dalawang pagpipilian. Sa pros, dalawa yung pagpipilian, di ba? So, bali, parang mas madali sa'yo yung pagpipili. Yung sa cons naman, since dalawa yung pagpipilian mo, tapos may chances na ayaw mo sa dalawa. Kaya gagawa ka na naman or mamimili ka na naman ng isa pa. Tapos yun, para matapos na yung cognitive dissonance mo, ganun. For example, sa Amerika, Democrats versus Republicans yung mostly na binoboto ng mga Amerikano. May mga tao doon na ayaw na sa Republicans at Democrats. Napalitan ko dun sa Amerika, gagawa sila ng panibagong party which is Libertarian Party or the People's Party. So, yun yung gagawa sila ng panibagong choice during the elections sa US. Kahit dito rin sa Pilipinas, for example, nakaraang election 2022 and sa current na political system natin sa Pilipinas ng 2022, we have our top two presidential candidates, mostly representing the kakampings and the Marcos Duterte crowd. And the rest of yung hindi umabot sa top 2, may maganda rin silang plataforma pero mas gusto pa nila dun sa population or popularity versus efficiency ng politician na yun. As of today, nag-aaway-away daw sa politika yung Marcos Duterte. Away politika lang yun. Pero parang ewan ko. Yun nga, may kalayaan pa rin mag-take sides sa dalawang yun. It's very advisable to me na you take a side rather than don't take a side kasi parang di ka pa rin nakakatulong or di mo ini-steer yung field na yun. Either way, nakakatulong pa rin sa bansa. Or pwede rin yung kahit di mo na kailangan basta may sarili kang way na paunlarin yung bansa. Parang libertarian approach or individualism yung approach. Pero sa individualism approach, di ako aprobado, lalo na kapag ganyan yung estado ng bansa natin. So, better to take a side sa mga politicians. Pero not necessarily na maging fanatic. To the next, which is maraming pagpipilian, which is two or more choices. Diyan kasi, sa pros, yun rin naman, may malayang pagpipili ka kung it's either kung anong maganda sa'yo or nag-fit sa'yo or paano yung nag-work sa'yo bilang isang mamimili or tao na may kalayaan or freedom. Sa cons naman, which is since maraming pagpipilian, yung iba nga pareho rin lang yung halimbawa sa noodles, iba yung brand pero parehong noodles. May pagkakaiba rin pero in a sense, pero noodles pa rin yung niya, product. Kahit sa alcohol din, pareho silang alcohol pero magkaiba lang yung amoy at saka yung brand din. Tsaka sa experience ko bilang isang lalaki, mahirap pumili ng babae since yung maganda, may mga magandang kaanyuhan din. Mataas-taas yung standards mo sa mga babae, yung hinahanap mo yung maganda. Pero di mo rin lang malalaman sa babae yung mga characteristics o mga ugali nila, ganun. So, mahirap din pumili. Sa religion din, ideology, kung
advisable sa religion and politics or ideology kung nag-fits lalo sa community mo. Napakasimple lang naman yung bali sinishare ko lang yung kanyang experience, yung mga kalayaang pagpipili. I do believe na meron tayong free will. Naniniwala ako sa free will. Hindi ako naniniwala sa authoritative characteristics kapag nabuhay ka sa mundo, which mostly sa mga religions. So, bali yun guys, yung medyo may advice rin ako. Kung may maraming pagpipilian, tapos yung may circumstances na may deadline, yun yung nagpo-force sa'yo na pumili in a very shorter time. Minsan talaga kailangan may matapos. Bahagi ng experience mo, may kailangan din matapos in a very shorter time. Kaya kailangan ng pumili, may deadline. May problema din ako sa deadline. Ayoko sa deadline. Pero ganyan talaga yung mundo, hindi talaga makokontrol kahit pilitin mo. May kalayaan kang pumili, pero kung may circumstances na ganun, pipili ka within sa shorter time para matapos na parang yung turo ni Lenin. Pero di ako maano sa ideology. Very deep na ang concept ni Vladimir Lenin. More on ako sa aesthetics. So yun, disclaimer lang. What needs to get done? Yung concept ni Vladimir Lenin. May book siya doon pero di ko pa nabasa yun actually. May mga offense na favor sa ganung ideology like socialism.